isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about paano ba maging matatag, and our concept is all about Lordship of Christ. So, ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugan ng pagiging perpekto o walang kahinaan, kundi ang pagsandal sa matibay na pundasyon, ang Panginoong Hesukristo. So, ang salitang Panginoon o Krios sa Gregorio ay nangangahulugang may ganap na kapangyarihan, otoridad at pagmamayari. So kapag sinabi nating Jesus is Lord, ipinapahayag natin na siya ang Diyos, Hari at tagapamahala ng ating buhay. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, natatagpuan natin ang kaayusan, tagumpay at katatagan kahit sa gitna ng unos. So our Bible reading is all about Luke chapter 6 verse 46, ASD version. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi naman ninyo ako sinusunod? So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Lordship of Christ brings order out of chaos. So, sa gitna ng kalituhan, ang pamumuno ni Kristo ang nagbibigay ng linaw at direksyon sa atin. Siya ang kaayusan sa gitna ng ating kaguluhan. Second is Lordship of Christ leads us to true success. So, tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o katanyagan, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung siya ang hari, tayo ay panalo. And lastly, the Lordship of Christ is our strong foundation. So, ang ating bahay na nakatayo sa bato is hindi matitinag, dahil ang buhay na nakasandal sa Panginoon ay matatag kahit anong dumating. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is surrender all your stubbornness to the Lord. So, bitawan natin ang pride at sariling kagustuhan natin. Hayaan natin si Jesus Christ ang magdikta ng direksyon ng ating buhay. Second, shape your life under the Lordship of Christ. So, sa bawat desisyon natin, mapamilya man to, trabaho, relasyon, gawin natin si Kristo ang ating sentro at pamantayan. And lastly, serve the Lord with excellence at all the time. So, wag lang tayong papetics lagi sa pananampalataya. Kumbaga, dapat magsilbi tayo sa Diyos ng may kahusayan kahit walang nakatingin. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what does it mean for you personally to say Jesus is Lord in your life today. So, para sa akin, ang pagpapahayag na Jesus is Lord is higit pa sa isang pangungusap. So, ito'y pagtanggap na hindi ako ang boss ng buhay ko, kundi si Kristo. Kumbaga, hindi ako yung nasusunod sa buhay ko, kundi si Kristo mismo. Ibig sabihin kasi, siya yung nasusunod sa akin, anumang oras, pera, relasyon at layunin. So, ito yung pagbitiw sa kontrol at pagyakap sa kanyang kapangyarihan. So, ang pagiging matatag ay hindi dahil sa lakas ko, kundi dahil sa pagkakakapit ko kay Jesus Christ na aking Panginoon. So, let's pray po, Lord God, ikaw ang tunay na hari ng aking buhay. Lord God, patawarin po ako sa mga panahon na ako ang gustong masunod. Ngayon, buong puso kong isinusuko ang aking kagustuhan sa iyong kalooban. Maging ikaw ang pundasyon at lakas ko sa gitna ng pagsubok. Patuloy mo po ako ayon sa iyong plano at gamitin mo po ako para sa iyong kawalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.